Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ibinunda ay ang banal na salita. Paghahasi ay ginawa ng buong gurong dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinabing, "Hindi kayo makapupunta sa kinaroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayong maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinasabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at mahahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ilang araw na lang po at tayo ay papasok na sa pinakamahalaga, pinakatahimik at pinakabanal na mga araw sa liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan, ang Semana Santa o mga banal na araw, Holy Week. At patuloy pa rin ang paanyaya sa atin
na patuloy tayong manalangin, mag-ayuno o magsakripisyo at magkawanggawa. Kaya nga ang ebanghelyo natin sa araw na ito, tila baga si Jesus Nazareno ay unti-unti nang nagpapaalam. Sa pamamagitan ng kaniyang mga salita, ipinapadama na niya sa mga tao, sa kaniyang mga alagad at apostol, na ang kaniyang oras ay nalalabi na lamang at hindi na siya magtatagal. Kaya anong mga kuro-kuro ng tao? Ang sabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya sa kaniyang sinabi? At maliwanag ang pahayag ng ating Panginoon na ang tunay niyang tahanan ay sa langit. At sinabi niya na siya ay paroroon sa itaas. Sinabi niya, ako'y taga-itaas at kayo ay taga-ibaba. Ibig sabihin nito, ipinapakita at inihayag ni Jesus Nazareno na siya'y tunay ngang Diyos dahil ang kaniyang tunay na tahanan ay sa kalangitan kasama ng kaniyang Ama. Ipinahayag din at hinayag ni Jesus Nazareno na ang Diyos Ama ang nagsugo sa Kaniya. At ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa dahil walang ginagawa ang anak na hindi ginagawa ng Ama. Kung anong kalooban ng Ama ay siya ring kalooban ng anak. Kaya kung anong ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Pagpapatunay lamang ito na ang Diyos Ama, Diyos Anak ay iisa. At iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, tulad ni Jesus, tayo'y binigyan ng misyon. Ngunit pagmasdan ninyo ang ating Panginoon, wala siyang sinayang na oras at sandali upang gawin niya ang kaniyang ministeryo dito sa lupa. Alam po ninyo, yung salitang oras at panahon, napakahalaga. Para kay Jesus, ang bawat sandali ay bawat sandali upang gumawa ng tama, mabuti at magpahayag ng pagmamahal. Kaya nga sa buong buhay ni Jesus, makikitaan natin ng iba yung pagmamahal, ang bawat niyang kilos at gawa. Ganito rin sana sa ating buhay, mga kapatid. Tayo ay binigyan ng Diyos ng oras at panahon, hindi upang aksayahin ito at gamitin sa mga hindi makabuluhang bagay. Sayang ang panahon kung hindi tayo mamumunga. Nakakasiguro ako, marami sa atin nagsasayang ng oras, panahon at pagkakataon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos. Marami sa atin inaatake lagi ng katamaran. Marami sa atin nasasayang ang oras sa pag-scroll ng social media. Maraming kabataan ang nagsasabi, Father, minsan po, nasasayang po ang aming oras. Hindi namin namamalayan, gumugugol na kami ng napakaraming oras sa social media at napapabayaan namin minsan ang aming pag-aaral. Oras at panahon. Kung ito ay mahalaga sa Diyos, dapat mahalaga din sa atin. Sapagkat hindi rin natin alam
ang oras kung hanggang kailan itatagal ang ating buhay. Sayang ang mga sandali at pagkakataon na hindi tayo nakagawa ng mabuti. Sayang ang pagkakataon na ipinagdamot natin ang ating pagmamahal. Sayang ang pagkakataon kung wala na tayong pagkakataon. Kaya ang bawat oras, ang bawat sandali, ang hamon sa atin, gamitin natin ng tama, mabuti, at naaayon sa kalooban ng Diyos. May matandang kasabihan, laging nasa huli ang pagsisisi. Ito na ang tamang panahon upang ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa. Ito ang tamang panahon para gumawa ng mabuti at tama. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, ngayon na.